Ayun na nga, sobrang dami po sa inyong nagtatanong anong dahilan bakit na-demonetize ako. Napakasimple lang po ng dahilan actually. Recently this morning, okay pa naman po yung account ko. Nagko-comment pa ako, nakipag-engage pa ako, nag-visit pa ako ng mga bahay para i-follow sila, para mag-leave ng comment. Lahat ginawa ko po yun. Tapos, for some reason, kasi kagabi nag-post ako, napansin nyo sa wall ko, na nag-post ako regarding doon sa pagpapalive. Which wala pong problema lahat sa videos ko po, walang problema lahat ng reels ko, walang problema lahat ng mga contents ko actually. Wala talaga siyang problema lahat. Wala din akong violations, wala talaga lahat. Liban lang sa isang comment na nagawa ko ngayong umaga. Shout out ko Ma'am Lisa Nakano, nag-comment kasi siya doon sa sa isang content ko na ginawa ko kagabi regarding doon sa nagla-live, which is good for everybody, at least na-inform tayong lahat. So nag-response ako doon sana. Ang response ko lang naman technically doon sa comment ni Ma'am Lisa Nakano, sabi ko, tapos meron akong nilagay na yung usual na emoticon lang. Tapos pagkapindot ko mismo ng post, may napasamang may napasamang isang masamang elemento. Masamang elemento talaga. May napasamang isang element na hindi dapat talaga napasama. Ang dahilan po talaga ng pag-demonetize ko po ay dahil po dyan. Dahil po sa sticker. Yun po ang dahilan talaga ng pag-demonetize ko. The moment na na-post ko po yun, just a few seconds after, nagtaka ako, nag-log out ako bigla. So sabi ko, ano bang nagawa ko? So binalikan ko ulit, nang mag-log out sa bigla, automatically nag-log in. Tapos pagkatingin ko agad sa account restrictions, yun, just few seconds after, yun, restrictions na siya lahat. Nagkaroon ako ng restrictions na bawal akong mag-create ng ads, bawal akong mag-live, bawal din akong mag-join sa any live. Tapos, automatically, yung comment na may nakasamang sticker, dinilit po agad ng Facebook. Ano po bang ibig sabihin ng sticker na yun? Dahil algorithm lang po kasi daw yung nag-check mga profiles natin. Ang sticker kasi na yun, ang nagsasabi na ni-remove nila, it looks like you shared intimate images without consent or content showing sexual violence. And it says your content goes against our community standards. Yun po talaga yung sinasabi nila, against daw po siya sa community standards nila. So after lumabas yun, pumunta ako sa account restrictions at yan, nakita ko I can create ads, you can create live videos, you can start or join calls, and ayun, na-fall yung picture as adult sexual exploitation po. Yun po yung dahilan talaga nila doon sa sticker lang na yun. Kaya pinagbabawal talaga yung paggamit ng stickers. Tapos, appeal kasi talaga ako. Ito na po yung response nila sa akin. Hi Wilhelm, thank you for submitting an appeal. We have policies in place that require partners to meet certain criteria before becoming eligible for monetization features. This criteria includes agreeing to community standards, following content monetization policies, and agreeing to follow page and payment terms. We have reviewed your page eligibility for monetization product. At this time, you are not able to reinstate its access to monetization products. To access our monetization products, your page must comply with our policies and terms. We recommend that you address your page compliance going forward, as it may become eligible within 90 days to re-access the monetization feature previously utilized. I tried to appeal again, pero talagang final na daw talaga yung decision na yun. So ako naman, wala na akong magagawa. Tumambling man ako, wala talaga akong magagawa. Decision na talaga nila yun. Kaya suggestion sa lahat ng content creators na ayokong matulad kayo sa akin, kahit na hindi talaga natin intentional ang paggamit ng mga stickers, during live, sa pag-comment, iwasan po nating gumamit ng mga stickers sa pag-comment o sa mga pag nag-join kayo ng mga live, iwasan nyo pong gumamit ng stickers po. Kasi automatically, automatic nangyari. Demonetize ako sa lahat. Nawala lahat ng tools ko sa isang iglap lang. Yung pinaghirapan ko ng isang buwan din, isang kalahating buwan na halos wala akong tulog. So many sleepless nights talagang nangyari.
para lang mabuo ko makuha ko yung mga following na yun, makakagawa ako ng mga content, mga gandang content. Nawala siya ng parang bulala. Sabi ko, hindi naman ako nawawala ng pag-asa kasi sana bumalik. Kasi shout out din kay Ma'am Grace, Grace Escalera na nag-message sa akin na kasi naranasan din ni Ma'am Grace yung maging ganito daw. Pero hindi naman daw umabot ng 90 days, binalik din sa agad sa kanya, which is just last week probably na naibalik na sa kanya. Shout out kay Ma'am Grace at kay Ma'am Mika. Shout out din kay Ma'am Marian and How Weatherby na nagtatanong at nangangumusta kung kamusta yung page ko. At sa lahat sa inyong nagtatanong, shout out po sa inyo sa mga concerns nyo at sa pagpaabot ng mga ano nyo po. Okay lang po ako. Pagpapatuloy ko pa rin to dahil nasimulan ko na. Sa abot ng makakaya ko, mag-share ako ng mga information na alam ko which is bawal sa ating lahat. Yun po yung dahilan bakit ako na-demonetize. Kaya mag-ingat po tayong lahat sa paggamit ng stickers at as much as possible, wag nyo talaga siyang gamitin. Yun nga yung tinanong ko mismo kay hindi talaga nila masagot-sagot. Tinanong ko din, bakit kayo naglalagay ng sticker sa nyo, ino-offer nyo talaga mismo na nasa emoticon nyo mismo, tapos bawal pala siya, and it creates na didemonetize yung mga tao kung ginagamit pala yun. Bakit nyo ino-offer na hindi talaga nila masagot-sagot? Ako na, wala naman talaga tayong magagawa kasi sa kanila yun business nila yun. Tayong mga tayong mga creators lang talaga, susundin na lang talaga natin kung yung mga palisiyan nila. Ingat po kayo sa lahat ng content creators, huwag kayong matulad sa akin. For more tips and questions on creating reels, follow for more. Bye!